former President Duterte? Medyo nakakalungkot isipin na medyo nasifeel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. 26 or I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo at sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, kinukundi na po at tinatanong na po at inip na po ang taong bayan sa totoo lang dito po sa Korte Suprema. Lalong-lalo po sa desisyon po na hinihingi po ng taong bayan at lalong-lalo po ng pamilya Duterte na ang due process po ba'y nasunod, lalong-lalo sa ginawa na pag-aresto at pagpapatapon sa dating Pangulo. At ito po isinampa ng pamilya Duterte. Kaya po si Atty. Panelo Jr. ay kinu-question na rin po ang Korte Suprema. Dahil nga po, natatakot ba sila sa gobyernong bangag na tinatawag ni Senadora Amy Marcos? Takot po ba sila rito na maglabas sila ng desisyon? Dating Pangulo po ang humihingi po ng hustisya. Mag-iisang taon na po, 10 buwan na po mahigit, mga bayan, na wala pa pong inilalabas na desisyon ang Korte Suprema. Dating Pangulo pa yan. Paano pa po kung ordinaryong Pilipino po? Makakuha pa kaya tayo ng hustisya kaya? Mga kababayan, pakinggan po natin si Atty. Panelo Jr. sa kanya pong question sa Korte Suprema. Naku, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan, kundi tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC? Tama. Di po ba? Number 1, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At pangalawa, hindi naman po tayo saklaw nito. Hindi ba? Hindi tayo miyembro ng ICC. Hindi po ba? Bakit po ano ang nangyari sa ating gobyerno at sa ating Supreme Court na inaasahan po ng mga Pilipino na magbibigay po ng tamang desisyon dahil may mga piring po yan. Ang ating hukuman ay may piring at wala pong kinatatakutan dapat ang ating hustisya dahil ang hustisya po ay may piring. Hindi po ba? At yung sinasabi nga po ni Atty. Panelo Jr., di ba nasa ating konstitusyon? Hindi po ba? Lalong-lalo po ang ating human rights. Nalabag po ba ng binagoong Pilipinas, ang gobyerno ng binagoong Pilipinas, ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Na wala pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa? Sige nga. At yung ginawa kay dating Pangulong Duterte ay mahigit 10 buwan na po. Marso po yun. Nung siya po ay inaresto at wala pang isang araw ay ipinatapo na po sa dahig ng wala pong due process at hindi man lang po ito dinala sa korte kahit po sa lower court, kahit po sa piskal. Ang nagpaka-korte na po ay isang tao lang po ang gumawa. Siya na po ang umaresto at siya na rin po ang naging judge, prosecutor, at sinasabing huwes, mga kababayan. Siya na po lahat. At siya na rin po ang ICC at siya na rin po ang Interpol umano. Isang tao lang po ang gumawa niyan. Lahat na po nasa kanya na ang kapangyarihan. Ganyan po katindi. Yung general na yon. At ngayon po, kino-question po, hindi lang po si Atty. Panelo Jr. ang kumu-question sa ating korte. Natatakot po ba kayo sa gobyerno? Hindi po ba? Hindi naman kayo saklaw. Hindi po ba? Magkakahiwalay ang kapangyarihan nyo. Hindi po ba? May sarili kayong kapangyarihan na dapat sundin kahit po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay kailangan sumunod sa batas, sa proseso ng batas. Hindi po ba? Bakit po ngayon? Hindi po ninyo maaksyonan. Napakatagal na po. Bakit po? Nagtatanong po ang taong bayan at ganun din po si Atty. Panelo Jr. At ganun din po si Kamanong at ang milyon-milyon po nating kababayan. At ganun din po ang mga kababayan nating OFW. Nagtatanong po sa inyo, Korte Suprema, kailan nyo po ilalabas ang desisyon? Tama ba ang ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas? Ang Pangulo na may issue ng pulburon at coke na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos? Tama ba ang ginawa ng gobyerno ng bangag? Umano,
sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kayo lang po ang kaisa-isa na inaasahan ng mga Pilipino pagdating po sa usapin legal at desisyon. Nasa inyo na po ang pinale. Final decision na po ang Korte Suprema. Bakit po? Mahirap po bang desisyonan ang issue po ng due process kay dating Pangulong Duterte? Ganon po ba kahirap ibigay sa mga Pilipino ang desisyon po ninyo? Korte Suprema? Nagtatanong lang po tayo sa mga justices ng Korte Suprema. Ganon din po si Atty. Panelo Jr. Bakit napakatagal mag-release? Due process lang po ang tinatanong para po malaman na po ng daan-daang milyong Pilipino kahit po sa buong mundo na walang nilabag na batas at naibigay ang due process ng dating Pangulo at walang nilabag na human rights ang gobyernong bangag umano. Hindi po ba? Yan po ang inaasahan natin. Kailan pa po kayo maglalabas ng desisyon diyan po sa gustong mangyari ng mga Pilipino na ilabas nyo na? At naiinip na po ang taong bayan, Korte Suprema, ganun lalo-lalo pong pamilya Duterte. Hindi po ba? Bakit hindi nyo? At hirap na hirap kayo! Bakit po ba? May pressure po ba? Nagtatanong lang po tayo sa Korte Suprema. Mataas po ba ang pressure ng Malacanang umano sa ating Korte Suprema? Nagtatanong lang po. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Dahil si Atty. Panelo Jr. ay naiinip na. Lalo-lalo ang mga Duterte. Lalo-lalo po ang milyong-milyong Pilipino. Dahil po pagdating po sa batas, ang inaasahan po nating magdidesisyon ay ang Korte Suprema. Kaya nga po merong korte, doon ka lalapit para masabi kung tama o mali ang pinagagawa nila. Hindi po ba? At gusto nating malaman kung tama ba yung ginawa ni General Torre na pag-aresto sa dating Pangulo na dinala mo mismo diyan po sa Camp Crame. Hindi po ba? Diyan po yata nila dinala yan. Hindi po ba? Sa kanilang kampo. Hindi naman po nila pinalabas yan Hindi po ba? Sa Villamor Air Base for correction. Sa Villamor Air Base po nila dinala. Hindi po ba? Kaya nga napakabilis nilang inilipad dahil airport na po yun, Villamor Air Base. Hindi po ba? May runway na ron. Nakita niyo po? Doon dinala ni General Torre, hindi po sa korte. Hindi po ba? Ganun po. Kaya gusto nating makita at malaman ang desisyon ng korte na walang nilabag na proseso ng batas at nakakuha ng due process at ng human rights ay nakuha ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna po ni General Torre. Hindi po ba? Yun lang kasimple. Mga dalubhasa na po kayo sa batas, Korte Suprema. Diyan na po, nagsunog na po kayo ng kilay sa batas. Lahat po ng batas ay talagang kabisado nyo kung natutupad ba ito at pinatutupad po ba ito ng tagapag-serve ng batas. Sino po ba nag-serve ng batas? Di ba? Si Torre, siya nag-serve Natupad po ba yung ginawa niya na proseso ng batas? Sana po mga kabayan, sana po, dahil mag-iisang taon na po, inip na po ang taong bayan. Ganyan po ba kabagal ang hustisya sa ating bansa? Kaya po nakakatakot at nakakaba pagka ganyan po ang proseso ng batas sa ating bansa. Dating Pangulo, dating Commander-in-Chief, ganyan kabagal at simpleng desisyon lang po yan. Hindi po malalim na desisyon po yan at hindi po mahirap para sa inyo yan, Korte Suprema, sa ating mga justices. Hindi po mahirap para sa inyo yan. Desisyonan yan. Yung human rights ng isang tao at due process na ginagawa, na nag-i-implement ng batas. Di po ba napakadali lang po para sa inyo yan? Dahil kayo po yung nagsunog ng kilay sa batas. Hindi ba, mga kabayan? Kaya nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po ang tanong po natin at tanong ni Atty. Panelo Jr., may kinatatakutan po ba kayo? Ang ating mga justices sa ating bansa? Natatakot po ba kayo sa gobyernong gumagamit ng pulburon at coke umano? Nagtatanong lang po. Yan po mga kabayan, ang nangyayari po sa ating bansa. At inip na po tayong mga Pilipino na gusto po nating malaman ang katotohanan sa likod ni General Torre sa kanyang mga pinagagawa. Naghahari na po ba talaga ang ganitong sistema sa ating bansa? Pati po ba ang Korte Suprema ngayon ay nakukubkub na rin po ba ng gobyerno ng binagawang Pilipinas? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Kailan kaya nila ilalabas, mga kababayan? Kailan kaya? How many years? Malapit na po mag-isang taon, wala pa rin pong nilalabas. Ganon din po sa 2025 national budget. Wala pa rin pong nilalabas na final decision po yata dyan ang Korte Suprema. Yung mga pinag-uusapang isang damukal na anomalya na mga blanco na hindi bababa sa 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Wala pa rin po yata nilalabas dyan. Bakit kaya ganyang katagal?
magdesisyon sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Panelo Jr. At tuloy-tuloy po at kuligligin po at talagang gawin niyo po ang lahat ng inyong makakaya para po ang Korte Suprema po ay sana po ay maglabas na po kayo ng desisyon. Dahil po interest po ng taong bayan ito eh. Interest po ng taong bayan kung ang Korte ng Pilipinas, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay walang pinapanigan kahit ang Malacanang ang involved sa human rights at sa due process ng isang Pilipino. Hindi po ba, Korte Suprema? Maraming salamat po mga kabayan sa nasa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po sa ating pong nagbibigay ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa mga biyaya at tulong po mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na tayo pong lahat ay maingatan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. Ingat po. God bless po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.